Hello! Kung makikita nyo, ayan si Father, nagbe-bless ang mga tao kasi katatapos lang niya mag-talk tungkol sa aming meeting dito sa San Gabriel Parish. Ayan ako. Ayan si Ate Tess. At isa nga pala ako sa naimbitahan ng meeting dito nagaganapin sa San Gabriel Parish ng mga BEC. So, salamat kay Ate Gigi at kay Ate Tess at naisama nila ako dito at dagdag kaalaman tungkol sa BEC or simbahan na ginagawa natin sa ating parish at sa ating mga community. At ito nga, meron kami ditong activity. Si Ate Tess ay nagpe-present ng mga question and answer at isa-isa bawat parish ay nagpe-present ng kamustahan kung ano na ang nangyayari sa kanya-kanyang parokya. Si Ate Tess, syempre, ang aming representative para mag-report. Ito ay ginagawa pala nila basta di ko alam kung nakalimutan ko kung ilang beses ito sa isang buwan or monthly ba ito. So regular na nila itong ginagawang meeting ng mga BEC. At salamat naman at naimbitahan ako dito at ito nga yung panahon na naghahanap ng mga member ng BEC. Ako lang yata ang sumama. Ako lang talaga ang naisama dahil mga busy nga ang mga person natin, mga ka-member. Kaya salamat sa Diyos at andito ako. At ito na nga, tapos na ang meeting. Picture-picture at marami din naman kami dito na kanya-kanyang parish at masaya ako dahil nakilala ko ang iba't ibang mga muka ng mga ating mga kapatid sa pananampalataya. Ito nga pala ay meeting ng Vicariate of St. Francis of Assisi at nasasakop tayo sa Vicariate of St. Francis of Assisi. So yun na nga, ito natapos na ang aming meeting. Pagkatapos nito ay dumiretso kami dito sa planta ng mga bulaklak dahil si Ate Tess ay bibili ng mga bulaklak. Dumiretso na kami dito sa silang at ito pala ang planta ng mga bulaklak. Mas maganda pala bumili dito kasi sariwa ang mga bulaklak. Ito yung taniman nila. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong taniman ng mga bulaklak. Grabe talagang iniingatan pala talaga nila ang pagtatanim at makikita mo ang dami-dami ditong mga ganyang planta ng mga bulaklak. So, mas maganda ditong bumili kung kailangan nyo talaga ng fresh flower. Kasi binubunot nila yung pag may bibili, pupunta lang sila dun yung mga tao, mga staff ng farm. Kukuha lang sila mismo sa tanim, bubunutin nila at yun nga, mismo ibibigay sa'yo. Fresh na fresh ang mga bulaklak. Kaya na-amaze talaga ako dahil first time ko nakakita ng ganitong planta ng taniman. Kaya talaga hindi ko maiwasan na mag-video-video dito. So, yun nga ang nangyaring ganap sa amin after namin ng meeting doon sa Vicariate of St. Francis of Assisi sa San Gabriel Parish ay dumiretso na kami dito sa planta. Medyo tanghali, mainit ito, pero dito sa planta ay malamig. Ayan si Ate Tess, syempre hindi mawawala ang picture namin. Dahil kahit naman sino talaga ay mapapapicture sa ganda ng mga bulaklak. Ayan, ang mga bulaklak na aming nakita dito. Malawak pa ito, so hindi ko naman siya naikot lahat kasi sobrang lawak niya. So yun nga ang nangyari sa amin dahil sila ang sponsor that time sa pag-aalay ng bulaklak kay Mama Mary. Kaya ayan, namili kami ng mga bulaklak. So ang gaganda ng mga bulaklak kasi fresh na fresh talaga siya. So ayun nga, andun sana ba ako? Bulaklak pa rin. At eto, marami rin palang bumibili dito. Talagang dinadayo siya. At hindi lang bulaklak, meron din silang mga prutas. At ito nga, kalamansi. Bumili kami niyan, isang plastic 100. O syempre, bumili kami ng tagi-isang plastic. At hanggang ngayon nga, meron pa ako. Ang daming kalamansi. Kalamansi po yan. So ito na yung aming na-order na binili ni Ate Tess na iaalay kay Mama Mary. Ayan, mura lang dito bumili kaysa sa iba.
Kaya talagang dinadayo nila ito. Ang ganda ng mga bulaklak. Oh, mahal talaga ang bulaklak sa iba pero dito mura lang. At ito na nga, tapos na kami, pauwi na. Ito yung nabili namin bulaklak. At ayan si Ate Tess. At bitbit ko na nga pala yung kalamansi. Ayan, nakita ni Ate Tess ang malunggay. Kukuha daw siya. At gamot daw yan sa, ano ba yun, sa arthritis. Ewan ko, basta may sinabi siya dyan na maganda daw ito masustansya sa katawan. So, hindi ko lang natandaan kung ano yung eksaktong sinabi niya na maganda at ipapakain daw niya yan sa kanyang hobby. Sana all may hobby. At ayan, namita si Ate Tess. Sabi ko, wala ka bang tanim yan sa inyo? Sabi niya, meron naman. Pero ang ganda kasi ng tanim nila dito. Talagang buhay na buhay talaga at fresh na fresh. Oh. Kaya yun, si Ate Tess talaga hindi niya napigilan na humingi. Kumuha kami yan. Paalam kami dyan ha. At ayun nga si Ate Gigi, nag-aantay sa amin. Hindi na siya bumaba ng kotse. Inaantay kami sa kotse. So, ayun, pauwi na kami. Malapit na kami umuwi at pasakay na nga si Ate Tess. Ang saya ng araw na ito. At ito na nga ang aming driver, ang aming madam, si Ate Gigi. Ayan, naging driver ang madam namin, si Ate Gigi. So, pauwi na kami. Medyo hanapon kami dyan. Pero, dumaan pa pala kami dyan kay Tita Miles. Sinilip namin siya doon sa St. Peter bago kami pumili sa mga bulaklak. So, ito yung last destination namin sa aming ganap that day ng May 16, 2026.